Oh, ayan siya. Grabe tong nag-swap sa atin. Basag na basag. Ayan oh. Kahit exhaust, walang gasgas. Ito lang talagang side na ito. Ito lang ang nagagasgas. Ayan, grabe. Sakit na ng ulo ko dito. Wala na bang katapusan ng gastos dito sa pool? Yun mga kalisto, welcome back to our channel. Today's episode, tuloy na natin ang restoration ng Husky. Grabe ang mga natuklasan nating sira nito nung nakaraang episode na yun. Lahat ng inis inaramdaman ko na dito mga kalisto. And up till now mga kalisto, try natin palitan yung battery and check natin yung starter motor. Lahat ng nasa diagram ng starting mechanism, ititignan natin yan isa-isa mga kalisto. Kinabit na natin, oh, ayan oh. It's time to push start. Ayaw. Oh, ayan siya. Hindi pwede yung charger ng lead acid na battery. Hindi po pwede dito. Kailangan yung pang lithium na charger. Ay, nako. Skabar na pa more. European bike pa more. Kasi na-invento pa ang push start. Dapat kick na lahat ng motor eh. Wala. Ayaw. 13.09, 13.17. Pero pag pinush-start, wala. Negative. Pinarge na namin yung battery. Push start ng push start. Hanggang tinanggal yung starter motor. Sana yan lang talaga yung problema. Hindi siya sa battery. Kasi napakamahal po ng battering lithium na original. Buti na lang hindi nangyari ito nung tinrail natin to. Oh, kundi maiiwan to sa bundok. Yan, tinanggal yung starter motor. Yan, oh, made in Italy. Oh, made in Italy. Yan. Dinirekta na rin namin to. Nirekta natin sa battery pero hindi siya umikot. Grabe tong nag-swap sa atin. Parang scam na atang nangyari sa atin. Nakalista. Oh, ayan na. Oh, ayun. Basag na basag. Ayan, oh. So, yan yung carbon brush niya. Ayan, may mga magnet po siya. Ayan o. Kaya siguro hirap na hirap ipaikot yung starter motor dahil dito. Grabe. Oh, basag na basag. Brand new starter motor ang bagsak natin. Hindi siya repair kit. Hindi ko alam kung dinikitan lang to. Baka remedyo para ma-swap lang. And then made in Italy. Ayan. Kung pwede lang, ito lang bibilihin. Kaso wala eh. Kaya siguro mabilis malobat yung battery dahil pinipilit niyang paikutin yung starter motor na may problema. Ang bagsak natin is starter motor. Sobrang na-miss ko yung kickstart na YC. Ayan, dumating na. Oh. Swerte naman ang susunod na may-ari. Pati starter motor, bago. So, ayan. Bagong starter motor. Testingin natin, ikabit natin. Hopefully parehas tong dalawang to. O, parehas naman yung lalim. O, yung haba, parehas yung haba. And then yung tapat ng butas. O, parehas. Kabit na lang, then itesting na natin. Okay. Pyesa ng starter motor, buksan na rin natin yung pinamachine shop natin. Pumustahin natin yung pinamachine shop natin noon na maliit na parts dun sa ibabaw ng makina. Tignan natin kung okay pa ba. Parang bumabalik yung lagitik na. Double check natin. Tignan natin. So, palpak yung pina-rebuild natin. Pina-build upan sa machine shop dito sa Pilipinas, ipalpak. So, ito yung na-build upan ng machine shop. Ayan, na-build upan ng machine shop. Hindi nagtagal, isang trail lang na durog agad. Mag-order na tayo dito sa motorcyclesparesmart.eu. And then nandito na yung mga pyesa na OEM sa engine mga kalisto. Then pili lang kayo dyan and so on and so forth. Then pay via credit card. Heto na naman tayo mga kalisto. May dumating na naman na shipping from Europe. Since maraming nagko-comment, turuan ko kayo kung paano mag-order. Daming nagtanong sa akin yung unang upload natin sa part 1 ng Husky. Part 3, turuan ko kayo kung paano mag-online. Bakit ako nag-online? Ang hirap pong umorder dun sa mga sikat na seller dyan sa Facebook. Sobrang hirap, ang hirap. Ilang beses nag-follow up, ilang beses na ako nag-chat pero
Wala. Sige, mag-order na lang online. Before, 24MX lang tayo nag-o-order. Pero wala silang OEM gaya ng mga special parts sa loob ng makina. Yan. Ituro natin sa part 3. Kaya don't forget to subscribe and click that bell notification mga kalisto. Para marami tayong matulungan ng mga riders dito sa Pilipinas, especially yung mga naka-production. Napakaswerte talaga ng yung susunod na owner dito sa Husky natin is napakaswerte. Wow! Ito na! So legit nga mga kalisto. Hindi siya scam kasi pag inopen mo yung website nila, parang nakakapaghinala pag inopen mo kasi kulay dark siya. Dark yung website, tapos bumili ka ng ganito, tapos lahat ng pyesa talaga na original OEM ng KTM, Husqvarna and so on, basta production po, meron doon, kaya kahina-hinala meron, no? So it takes how many days? Siguro ang total nito ay 8 days lang, meron na. Ay tayo ng gasket kasi may konting tagas dun sa head. Yan, may konting tagas kaya order na rin tayo. Original, oh, made in Italy. Oh, gasket lang yan. So bumili na rin tayo, mura lang kasi to. Walang tax sa customs kasi hindi ko pinaabot ng 10,000. Oh, yan. Made in Austria, KTM, original. So ito yung nilalapatan ng cams. Ito yung kalokohan mga kalisto, napakaliit, tingnan nyo naman. The cons of having a production. Alam nyo kung magkano? 6,000 pesos! Napakaliit na pyesa pero napakalaking kalokohan sa presyo. Napakamahal po nito. Nag-inquire na rin tayo sa KTM Taguig. So ang ibang presyo nito online is 9,000 pesos. Pero doon sa pinag-orderan natin, around 6,000 lang ata. Ito yung papalitan. Ito yung papalit natin na in-order natin kalokohan. Tara, ikabit natin mga kalisto. Samahan nyo ako. Yung bakal na nilagay ng machine shop mahina. Or iba yung component nito. So yung camshaft, meron sigurong component yon na hindi maggagasgasan dito sa component na bakal netong finger follower. Yan. Ito na yung bagong dating. Ito. Kulay bakal. Yan. Ito parang coated siya oh. Iba siguro yung texture ng bakal nito. Ito yung dalawang intake. Yung isang intake hindi naman nagagasgas. Bakit ito lang? Kung may problema sa pump, dapat lahat yan gasgas. Kahit exhaust, walang gasgas. Ito lang talagang side na ito lang ang nagagasgas. Nag-order na lang tayo ng much bigger na shims yan. Nakaraan, medyo maluwang. Shims lang naman yan, dapat hindi apektado. Dapat hindi mag-cost ng ganito yung medyo maluwag na shims. So yan na po yung itsura ng cams. Napakaganda na yan, napaka-smooth. Imposible pa itong magasgas. Yan. Nagkaroon na ng mga sapot. Ang dumi na niya, natambak lang dito sa shop. Alaala ng YC. Ito na yung mga shims and finger follower. And then ito. So kakabit na lang, then hataw na. Mas magandang oil filter ang gamitin para mas mag-circulate yung oil. Mag-add na rin tayo ng additive sa oil. Fully synthetic din yung ilalagay natin. Napakaswerte talaga ng susunod na may-ari nito. Ayan o. Top O-ring gasket papalitan. Stick guide, breather guide. Yan, yung plastic. Ayan, kinakabit na po. Ayan. Bago na rin yung shims niya, mas malalaki para ma-meet natin yung valve clearance. Meron kaming mga kodigo dito. Intake 0.10 to 0.15 mm. Exhaust 0.13 to 0.80. Tataas na po yung market value nito kasi talagang fully restored na po yung bagong breather. Ito po yung luma. For some reason, pwedeng mag-overheat. Ito yung unang nalulusaw ito. Itong plastic na to. Kaya pinalitan natin. Kung nalusaw to, ibig sabihin na overheat nung dating may-ari. May lusaw na ito before, nung unang open natin, binalik lang. Kasi breather lang naman. Ito kung nalusaw pa ito, ibig sabihin may overheating issue to. Yung gamit ng mekaniko, pag may clicker siya na torque wrench, ibig sabihin mahal ang singil nun. Pag na-meet niya yung 14 Newton, yung nagkiklik siya. Lalo na mga kalisto kung sinusulatan pa ng pentel pen, ibig sabihin mahal maningil yun. Dito lang hindi. Yan. Yun oo. Naririnig ka. Ilang beses niyo pong iikot yan. Kung nagbago yung marking, ibig sabihin palpak ang timing.
So ilang beses nyo iikot, kung nagtapat ulit yan, ibig sabihin, tama po yung timing. Habulin Super 40 fully synthetic yan, 5W40 yan. Ito na yung pinakamahal ng Caltex. Haluan pa natin yan mga kalisto, ang mahal na additive Pertua shot oil and metal treatment. Baka wala nang magagasgasan dyan, pati lining baka hindi na kumapit sa sobrang tulas. Na ang marketing nila, tingnan natin kung totoo. I-shake dapat. Listo tuner yan na. Pero kapag umaandar siguro ito, malakas na to. Ano lang, mukhang mahina lang. Sige, ito. Malakas oh, lakas dito. Sige, isang... Okay na. Ayun oh, napusit-sit. Oh, ultimo, top gasket talagang bago. Ayan yung luma. Oh, tapon na niya yan. Tapon na. Walang tagas talaga to dahil Pertua and Habulin fully synthetic. Only at Istomoto. Yan. Napakaswerte ng susunod na bibili. So, kung bago ka lang sa production, maglagay po kayo ng konting gasket maker dito. Yan. Napansin natin sa mga professional. So, kompletong-kompleto na. So napakarumi pa ng flaring oh. Unang andar at unang tunog na maririnig natin sa makina. Ilang buwan po natambak to, saka lang siya lalabas dito sa lungga niya. This is it mga kalisto, ang European na motor. Pakinggan natin yung makina. O ayan, unang andar. Pakinggan natin ang makina kung gaano kagandang makina ang build ng top rebuild ng Istomoto. Tingnan mo kung nagbi-blink ulit. Oh, ayaw na mandar. Wala, pinasabik lang. Dinugtudugtong pa man din lahat ng flaring. Go! Woo! Okay! Ayan, pakinggan yung makina kung gaano katahimik. Sana walang tagas. Sana hindi tumagas. Woohoo! Okay. Try mo. Ha? Try mo. Baho. Baho niya. Ngayon lang. Ha? Oh! Woohoo! Buhay na sa wakas. Buhay na sa wakas. Oh. Whoa! Pero listo mo ito na maliit. Umandar na. Kung nagustuhan nyo yung ganitong klaseng content mga kalisto, subscribe ka naman dyan sa baba. Click that bell notification and click like. Yan. So napagana na natin. Ilang buwan yan nakatambak dito. Akala ko talaga wala na akong mahanapang pyesa. Buti na lang na double check natin yung pinamachine shop natin or else mas matindi pa ang mangyayari dito sa Huskar na natin kung hindi pala natin yung napalitan agad. Buti na lang natuklasan natin yung website na yan. Nesting na natin agad to mga kalisto, dun lang sa basic trail. Baka kasi mayroon pang mga hidden issue to. Parang ang hina, nahihinaan po ako dun sa charging system nito mga kalisto, ang hina. Laman ng bag ko ngayon, tools at saka yan, battery, gel type yan battery, yan po ang baon natin. Yan na ang nagpabigat ng bag natin, yung tools at yung battery na pagkabigat-bigat. Napraning tayo dito, nalobat siya kagabi dun sa lithium na sinalpak natin dito, kaya nilagyan muna natin ng voltmeter. Panira ng forma yung voltmeter, pero kailangan para mahuli natin kung anong sira. So papagas muna tayo. Ito yung kinabit natin. So 13.1. So lead acid pa rin yung kinabit natin. Hopefully mag-charge. Parang diskumpiyado ako dun sa charging system nito. So 13 volts. Oh ayan. Sana mag-on pa to. Cold start. So nag-on naman. Medyo tumataas lang yung voltahe ng 13 volts, pero walang nangyayari pag nire-red mo. So 13.0, yan 13.1 kahit pa paano. So,
Sana hindi tayo tumirik. And wala namang nag-check engine dito sa FI indicator nya. Walang nag-check engine. So 13.1, which is good. So nag-charge siya kahit papano. Problema, lead acid pa rin itong nakakabit, hindi siya lithium. Parang hindi nag-charge sa lithium eh. Iba ang kutob ko ngayong araw na to mga kalisto dito sa Husqvarna na to. Oh ayan, grabe, ang dami natin. Woo! Let's go. Okay, nasa bundok na tayo pero okay pa rin yung charging, 13.3. So so nagcha-charge naman kahit paano, kahit pahinto-hinto kami. Yun mga kalisto, natapos din ang trail. Parang malulubat na siya. Merong time na parang nalulubat na siya. At parang saktong-sakto na lang yung cranking power niya. Pero, lumakas ang cranking power niya dahil dun sa bagong starter motor na yun. Yung starter motor na yun, talagang ang lakas. Grabe, iba na yung improvement. Although, yung ilang beses tayo nag-push start and nagpatay, siguro mga 10, parang humihina na yung starting. Parang nababagalan ako sa charging neto. 13 volts lang, lumalabas na voltahe dito sa motor na to. Grabe mga kalisto, kailangan na naman natin mag-order ng regulator. Grabe, sakit na ng ulo ko dito. Pagdating natin dito sa shop, natuklasan na naman natin na kailangan na naman natin gastusan. Tignan nyo to, kalukuhang Husqvarna na to mga kalisto. Ayan oh. May mga tama yung swing arm. Yun pala, sirang-sira na pala yung bearing dito sa hayop na pisting yawa na itong swing arm na to, mga kalisto. Wala na bang katapusan ng gastos dito sa... Gagawin natin tong hindi pa rin tayo mawawala ng pag-asa hanggat nandyan kayo mga kalisto, nanunood at sumusuporta nitong vlog natin mga kalisto. So don't forget to subscribe and click that bell notification. Comment below kung ganito rin yung nararamdaman nyo doon sa inyong mga motor. Charging system is 13.1 volts and grabe yung uga ng kanyang swing arm. And i-trail natin to sa hard trail once na maayos natin. Yup! See you on the trail mga kalisto! Yuhu!